Sa mga kalalakihan ng Pastors Conference, doon ay nakarinig kami ng encouragement at katotohanan mula sa mga faithful preachers sa sa Pasko na ito. At pagdating naman ng Friday hanggang Saturday ay nagkaroon ng masarap na bakasyon ang mga men sa lugar ng Cagbalete. Purihin ang Panginoon dahil bagamat ito ay nakakapagod, salamat po sa kanyang awa, biyaya sa akin. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at sa hapong ito ay magpapatuloy po natin ang ating serye ng pag-aaral mula sa Aklat ng James. At bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa inyong kadakilaan sa aming buhay. Kami ay inyong mga anak na walang anumang kayang gawin maliban po sa inyong awat biyaya. Salamat sa kalakasan na inyong pinapahiram sa bawat isa sa amin. Salamat sa pag-iingat, Panginoon, na inyong ipinakita sa amin sa buong isang linggo, Panginoon. At patuloy kaming humingi ng kapatawaran sa lahat po ng mga kasalanan na aming ginawa sa inyo. Ama, gabayan niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa, Panginoon, kayo po lamang ang aming mabigyan ng kaluwalhatian at wala ng iba. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Just bomb my location, sir. Just bomb my location, sir. Sino po ba ang makakalimot sa napakatapang at napakabayaning pahayag na ito mula sa private first class sundalo na si Dan Ryan Bayot. He is a young Philippine Army soldier na namatay sa gitna ng serbisyo noong 2017 sa Marawi City. Habang po siya ay nasa kalagitnaan ng labanan sa pagitan ng mga sundalo at mga terorista, ay nagkaroon po ng hindi inaasahang kahirapan sa pagpapadala ng reinforcement ng mga sundalo doon sa kinalalagyan niyang lugar. At dahil po dito, mga kapatid, ay nahirapan po na makapasok dahil sa pagkakaharang ng mga kaaway ng mga sundalong ito. At dito sa panahong ito, mga kapatid, ay it is impossible na makatanggap si Dan Ryan ng magamping mga sundalo dahil nakaharangan at napapalibutan sila ng kanilang mga kaaway. Dito ay binanggit niya ang mga katagang just bomb my location, sir. Ang mga salitang ito ay umani ng paghanga sa puso ng mga Pilipino. Marami ang nagsasabi na si Ryan ay nagpakita ng kabayanihan at katapangan. Ngunit alam niyo po, mga kapatid, masasabi ko na hindi lamang mga ito yung ipinakita ni Ryan sa kanyang ginawang sakripisyo. Ngunit nagpakita rin po siya ng tinatawag nating totoong pagpapasakop o submission. Dahil isa sa mga sinumpaang tungkulin ng mga sundalo ay ang protektahan ang sambayanang Pilipino laban sa dahas, laban sa panganib. At sa lahat ng pagkakataon ay handa silang ibuwis yung kanilang buhay, makamtan lamang ang kapayapaan at kaligtasan ng mamamayang Pilipino. Masasabi natin na si Ryan or Private First Class Ryan Bayot ay isang ehemplo ng totoong submission o pagpapasakop sa otoridad na kanyang kinabibilangan. Kung tayo, mga kapatid, ay nagagalak sa balitang ito, sa example o ehemplong ito ni Dan Ryan, ay tila ba salungat naman ito pagdating sa nilalaman ng sulat ni James sa mga Kristiyanong Hudyo na tila ba nagkulang sa pagpapakita ng ganitong klaseng katangian. Tingnan po natin ang sulat ni James mula sa James chapter 4 verses 1 to 10. James chapter 4 verses 1 to 10. Technically, ang pag-aaralan lang po natin dito ay ang verse number 1 to 5, and then next, sa mga susunod na pagkakataon, pag-aaralan po natin ang kasunod na part
ang verses 6 to 10. But let me read it to you in English Standard Version. Sabi po rito, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passion are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and do not obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. You adulterous people, do you not know that the friendship with the word is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of this word makes himself an enemy of God. Or do you suppose that it is to no purpose that the scripture said he yearns jealously over the Spirit that has made to dwell in us, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud and gives grace to the humble. Submit yourselves therefore to God, and resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Purihin ko ang pagbasa ng salita ng Diyos. 7 months ago, we started our series from the book of James, and I thank God for giving us grace for finishing chapters 1 to chapters 3. And now this afternoon is the beginning of our study in chapter number 4. And we have learned that the book of James, brethren, was written by James, the half-brother of our Lord Jesus Christ. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, natuklasan natin ang pagiging follower niya ay hindi nagsimula kasabay ng ministry ni Kristo. But we've learned that it was started after He witnessed the resurrection of our Lord Jesus Christ. It was then the irresistible grace of God has manifested in His life. So mula sa pagiging skeptic, ayaw niyang paniwalaan si Christ na kanyang mismong brother, siya ay umusbong bilang isang leader ng iglesia. So dito sa kanyang pagsulat ay binigyan diin ang kanyang relasyon kay Kristo. Hindi niya binigyan diin, rather, ang kanyang relasyon kay Kristo bilang kanyang kapatid by blood. Bagkus anong ginawa ni James? Binigyan din niya ang pagiging servant, ang pagiging lingkod ng Diyos. Makikita natin yung humility ng isang makasalanang nilalang na tahakang nakakita ng pagkabuhay muli ni Kristo. Siguro nung nakita niya si Christ na nabuhay, he realized that Christ was far more than a person he once knew. Hindi lang ito yung brother ko. Kakaiba to. He's far more than just a person that I once knew. He is truly the Son of God. He is truly the Messiah. He is truly the Lord and Savior of his life. Now, every time we study this book, parati po nating pinapaalala sa bawat isa ang tema ng aklat ng James. The theme of this book is about practical Christianity. It is about practical Christianity. Pakinggan natin yung sinabi ni R.C. Sproul about this book. Sabi niya, James is like a mirror that reflects the true condition of our hearts. It exposes our hypocrisy and challenges us to live out our faith with integrity and sincerity. It reminds us that faith without works is dead and calls us to a life of obedience and submission to God's will. Look at this. I like what he says about submission. About submission to God's will. It gives us some sense of introduction to what we are going to study this afternoon. Well, kagaya nga po ng comment ni R.C. Sproul, the book of James emphasizes the importance
of genuine faith that is demonstrated sa pamamagitan ng ating practical na aksyon. Kaya makikita natin sa kabuuan ng talata na ating pag-aaralan ngayon at sa susunod na panahon, it addresses various topics such as trials, na pag-aralan din natin sa mga nakaraang buwan, yung wisdom, yung tongue, yung faith and works, and even pag-aaralan pa po natin dito sa aklat na ito, yung dangers of worldliness. So, this letter is addressed to those Christian Jews scattered abroad. However, hindi po ito nagpapaliwatig na hindi na natin o hindi na relevant ito sa ating panahon. Sa Biblia, mga kapatid, makikita natin yung consistency ng fallenness ng mga tao. Hindi natin pwedeng sabihin na itong James para lang to sa konteksto ng mga scattered Christians abroad or Jewish Christians. No, because the Bible is so consistent sa pagpapakita ng fallenness ng bawat nilalang. The sins of the past continue to be the sins in the present. Therefore, we still need the infallible and inerrant Word of God upang tugunan yung mga fallenness na ito na nararanasan natin bilang mga makasalanan. So this particular passage na ating pag-uusapan ay tumatalakay po sa suliranin ng at alitan. Okay? May suliranin, may mga pag-aalitan dito sa kapulungan ng mga mananampalataya. Sinasabi ni James na ang ugat ng mga suliranin ito ay ang mga makasariling pagnanasa na nagdudulot ng inggit, ng pagkakawatak-watak at mga kagulungan sa pagitan ng mga mananampalataya. At dito rin makikita natin yung kakulangan doon sa isang bagay na aking binanggit sa inyo kanina, kakulangan sa salitang submission sa ating Panginoon. Kung ang mga ito, mga kapatid, ay naganap sa panahon ng mga unang mananampalataya, therefore, hindi ito malabong maganap sa bawat lokal na iglesia sa panahon natin ngayon. Kaya ang mahalagang katanungan sa mga oras na ito, ano ang solusyon ng salita ng Diyos sa problemang ito? And praise God dahil pag-aaralan natin yung solusyon ng Diyos sa fallenness na meron ang mga tao. So, sa pamamagitan po ni James ay may simpleng kasagutan at may solusyon ng salita ng Diyos. At yun po ay walang iba kundi ang kanyang biyaya. Ang biyaya ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, napaka-practical ng ating mensahe sa hapong ito at sa mga susunod pa. Very simple message. Ito po yung message natin this afternoon. Through humble submission to God, believers can experience God's abundant grace. Through humble submission to God, believers can experience God's abundant grace. Mga kapatid, when we talk about submission, I think we have a very good foundation. Ano po ito? Ang pundasyong ito ay kaakibat ng ating paniniwala patungkol sa soberanya ng ating Diyos. That He has the supreme power and control over all things. Ito ay nangangahulugan na ang Diyos ang pinakamataas na otoridad. Siya ang tagapamahala ng buong kalawakan. Hindi po siya limitado sa anumang bagay o sino man. Ang kanyang mga plano, anumang layunin nito ay magtatagumpay. Kaya ang pagkakilala at pagsuko sa otoridad ng Diyos ay mahalaga. Submission is very important dahil ito ay pagpapakita ng kanyang tamang posisyon bilang lumikha at tagapag-alaga ng lahat ng bagay. So sa ating pag-aaral ay mayroon lamang tayong dalawang bagay na pag-uusapan. Ano po ito? Yung problema sa ating talata. Pag-uusapan natin ito. Ano yun? The problem of worldly desires and conflicts. Makikita ito sa James chapter 1 verses 1 to 5. At pangalawang bagay na pag-uusapan natin ay yung solusyon naman
dito sa problemang ito. What is that? The solution from grace and submission to God. So samahan niyo po ako as we study these practical truths from the book of James. So tingnan natin ito, the problem of worldly desires and conflicts. In verse number 1, si James ay may katanungan. Look at your Bibles. May katanungan sa kapulungan ng mga mananampalataya. So his questions are about quarrels, about fights among these people. But it's very important to take note na hindi lahat ng nagtatanong nangangahulugan ng kawalan ng kaalaman sa isang bagay. Bagkus, ginagamit ito bilang bahagi ng pananalita, lalong-lalo na sa mga pananalitang mayroong layunin. Mayroong layuning pagsaway. So this is very evident sa pag-aaral, paraan ng pagsulat ni James. He wants to address the issue of conflicts, the issue of quarrels among believers. So what can we notice is that he points out that these conflicts arise from what we call internal battle of worldly passions, yung mga desires ng mga individual na ito. Look at the verse. Sabi niya, what causes quarrels? And what causes fights among you? Is it not this? That your passions are at war within. Okay? Look at that. Within you. Okay? Internal battle of worldly desires. Look at how the depravity of humanity is very evident dito sa verse na ito. This is the root of conflicts and quarrels in the churches. Ang mga taong ito ay mga mananampalataya na. However, hindi pa natin nararating yung glorification kung saan we will experience the final stage of our salvation and we will be truly transformed into the likeness of Christ. Kaya mayroon pa rin pong pakikipagdigma. May battle na nangyayari sa ating lumang between our old nature and new nature. And that is what happening sa mga mananampalatayang ito. In fact, napakabigat po ng pahayag ni James sa verse number 2. Sabi rito, you desire and you do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. So, medyo mabigat ito mga kapatid. This verse emphasizes the seriousness of protecting sinful desires. Meron itong potensyal na panganib. Okay? Yung mga sinful desire ng isang tao, di man niya ito ipakita, yung motives niya, yung nasa loob niya, ay lubha po itong mapanganib. So this is what would happen to anyone's desire that are not aligned to the will of God. Although there are some commentaries say na yung murder dito sa talatang binasa natin is just a metaphorical expression para ipakita kung gaano ka-extreme yung mga tao in order for them to pursue their selfish desire. Still, it highlights the destructive consequences kung meron kang desire na ganito. Therefore, I totally agree sa sinabi ni Charles Spurgeon. Siya ay kilala bilang Prince of Baptist Preachers. Sabi niya, the whole history of mankind shows the failure of evil lusting to obtain their object. Ano ba ibig sabihin ni Charles Spurgeon dito? Ito ay nagpapahiwatig na yung mga taong nangangahas na tuparin daw ang kanilang masamang pagnanasa ay laging nauuwi sa kabiguan, kapahamakan, at kawalan ng kaligayahan. Totoo po ito, no? You do not have, sabi rito, because you do not ask. May mga tao sa mundo natin na maraming mga kamalian, mga krimen o anumang bagay na kanilang ginawa, and after nilang magawa ito, ang ending, kabiguan pa rin. Walang satisfaction sa kanilang buhay o puso. Kaya sabi dito ni James, you do not have because you do not ask.
Ito rin ay isa sa mga pinakamalaking problema ng mga mananampalatayang ito. The problem of what we call prayerlessness. Dahil mali yung kanilang motibo, mali din yung kanilang gawain. They have the problem of prayerlessness. They do not ask God for what they need. But you know what, mga kapatid, there is also another problem. Daming problema dito, no? Sa book of James chapter 4, parang sa buong pag-aaral natin ng James, ito yung pinakamaraming problemang na-encounter natin. Umpisa pa lang problema na ito. Hanggang matapos problema itong titignan natin. So samahan nyo lang ako sa pagkita o pag-discover sa mga problema nila. In verse 3, even when they do ask, mali naman yung motibo nila. Ang motibo nila ay ugat nito ay yung natawag nating selfish desires. Okay? Nagpe-pray nga sila. Ang layunin naman ng panalangin nila is to fulfill their own passions and pleasures rather than aligning their prayers with the will of God. Kaya yung response ni James in verse number 4 is very strong. Ang sabi niya, you adulterous people. Adulterous. Ang isang asawa na nakiapid o nakipag-apid sa iba ay pagpapakita po ito ng pagiging unfaithful sa tipan sa kanyang asawa. So when it's used as a metaphor in this verse, it talks about spiritual unfaithfulness. These believers are guilty with that. They are adulterous people, sabi ni James. Spiritual unfaithfulness. Imagine, gagamitin nila yung panalangin para sa katuparan ng kanilang makasalanang pagnanasa. Meron na ba kayo na-encounter na ganito? Na nagpipray ka na sana matisod yung kaaway mo? Namumuro na sa akin to, Lord, sana tisuri niya yan. Sana mag-fail yan sa business niya, sana masakta niya, ma-aksidente dahil sobra-sobra ng ginagawa niya sa akin, hindi ko na kaya. Imagine that, yung mga tao dito, ganun yung ginagawa nila. Ginagamit nila yung prayer para matupad yung sarili nilang pagnanasa. Let me ask you a question. James asked another question. Mahilig sa tanong si James eh. Sabi niya, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Look at this. He warns them naman ngayon. Warning naman ito about the danger of being too closely aligned with the values and desires of this world. Remember yung background ng mga mananampalatayang ito. They were Jews who were scattered abroad. Wala sila sa kanilang sariling bayan. Therefore, kung iisipin natin, yung mga tradisyon ng mga tao na pinabibilangan nila, yung values nun, yung custom, yung practice, yung morals, kung saan sila nandun, outside sa Israel, marahil na-adapt nila ito. No? Nagkakaroon ng mga malaking significance sa kanilang buhay. Kaya sumulat si James upang bigyan ng babala ang mga mananampalataya. Dahil ang gawain ito, kung i-adapt nila yung mga bagay na ito, ay maaaring magdulot ng oposisyon sa Diyos. He added in verse 4, sabi niya, therefore, whoever wishes to be a friend of the word makes himself an enemy, an opposition to God. Alam niyo, makaaway mo na ang sinuman. Huwag lang ang Diyos. Dahil kung ang Diyos ang kaaway ng sinuman, mga kapatid, wala nang kakampi sa mundong ito ang makapagliligtas sa Kanya, maliban na lamang sa kakampi na mismong isinugo ng Diyos sa Kanya upang ipagtanggol at iligtas siya mula sa galit at puot ng Diyos. Sino ito? Walang iba kundi ang Kanyang nag-iisang anak, iisang inosente, banal at matuwid na anak ng Diyos. Siya lamang yung magiging kakampi mo kung kaaway mo ang Diyos. Ang pananampalataya at pagsisisi sa Kanyang kaligtasang tinupad sa krus ng Kalbaryo ang tanging magiging sandigan mo sa galit at puot ng ating Panginoon. So the verse number 5, mga kapatid, is one of my favorite verses in chapter 4. Why? It talks about the holy jealousy that God can be tracked even back in the Old Testament.
Naalala niyo po ba yung unfaithfulness ng Israelite during the course of their journey, even after marating nila yung Kanaan? The books of prophets such as Isaiah, Jeremiah, Ezekiel highlight yung unfaithfulness ng Israel. Ang mga propetang ito ay mga sinugo ng Diyos to expose their idolatry, to expose their injustice, at upang bigyan po sila ng babala sa mga consequences na kanilang pagsuway. But look at this. Despite of their messages sa mga taong ito, madalas tinatanggihan pa ito ng mga Israelites. Ayaw nila yung salita ng mga propeta at nagpapatuloy sila sa kanilang disobedience and unfaithfulness. However, look at the Bible. Sa kabila po ng unfaithfulness na ito, nanatili pa rin yung katapatan ng Diyos. He continues to extend His love, His mercy, and grace sa mga taong ito. Not only to Israel, but especially among us believers. Sa kabila po ng maraming pagkukulang, sa kabila po ng maraming pagsuway natin sa Diyos, He continues to offer to us opportunities for repentance. Nariyan lagi yung opportunity for restoration. So God does not deserve disobedience. He does not deserve unfaithfulness from His people. Kung mayroon mang may karapatang magselos, ito ay walang iba kundi ang Diyos. Pero tandaan natin, hindi ito yung makasalanang pagsiselos, kagaya ng selos na mayroon tayo. Let us hear some comments from the faithful preachers of the Word of God sa bagay nito, jealousy of God. Sabi ni John Piper, God's jealousy is not a sinful envy, but a holy zeal for His glory and exclusive worship and devotion of His people. Sabi naman ni Timothy Keller, God's jealousy is a reflection of His perfect love and desire for a genuine and exclusive relationship with His people. And lastly, let us hear from John MacArthur. Sabi niya, God's jealousy is rooted in His character of holiness and righteousness and His longing for His people, look at this, to remain faithful to Him. So, look at this. We have different people with unified definition of God's holy jealousy. Sa madaling salita, mga kapatid, lais ng Diyos na protektahan ang ating relasyon sa Kanya. Siya ay nananabik sa tapat at dalisay na relasyon sa Kanya. He wants His people to be genuine to Him, to be loyal to Him. So yung unfaithfulness, hindi ito deserve ng Lord. Yung disobedience natin, He does not deserve it. Because He is faithful to us, always been faithful to us. Now, nabombard tayo sa mga problemang ito ng Book of James chapter 4. Now the question is, how can we apply this passage into our lives? Ano bang epekto nito? Ano ba yung significance ng mga problemang ito sa buhay ng mga mananampalataya? Now, there are a number of problems that we can relate to these people. And number one, nabanggit natin sa mga problemang ito, the problem of worldly desire. Okay? This is something that we can relate to the problem of those people. Worldly desire. This is something that's always been a problem bilang mga mananampalataya. This is the evidence. Look at the problem arose with these believers. Meron po silang strong cravings, attachments, and ambition. And ang kanilang pagnanasa na makuha yung mga bagay na gusto nila, nag-uudyok po ito, nagawin nila yung mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon. So this afternoon, brethren, if you have listened to these problems, let me ask you a question. What is your desire? What is your desire? Ano yung bagay ngayon sa buhay mo na gustong-gusto mo sa mga oras na to? And then pag nakita mo na ito, I'll ask you again, kasama ba dito ang Diyos? Kasama ba dito si Kristo? Yung bang desire mo na ito ngayon ay kalugod-lugod sa Kanya?
O ito ba ay para sa kanya? It's important to note, mga kapatid, that the Bible does not condemn all desires and enjoyment. Hindi naman niya kinokondemn yung enjoyment ng tao, yung desire ng tao. Kung meron kang bagay sa mundong ito, kung may pera ka, good for you. Kung may ari-arian ka, good for you. Purihin ang Panginoon dahil meron ka niyan. Okay? But rather, tinuturuan tayo ng Biblia o ng salita ng Diyos na huwag po tayong maging alipin sa mga bagay na ito. Na huwag tayong ma-obsess. Kagaya ng mga taong ito na pinag-aaralan natin, huwag tayong ma-obsess sa mga material na bagay na ito. Dahil kapag hinayaan po natin yung ating mga sarili na maging alipin ng mga material na bagay at maging ma-obsess tayo sa mga bagay na ito, I tell you, this can lead to suffering. This can lead to dissatisfaction. Alam niyo, pagka ikaw ay gutom na at umorder ka ng pizza, diba? Bawa, 8 slices of pizza dumating sa'yo, kinain mo yung una, masarap. Pangalawang slice, masarap. Pangatlo, parang medyo masarap na lang kasi nabubusog ka na. Pang-apat, ayos lang. Pang-lima, parang di na masarap. Pang-anim, pang-pito, pang-walo, ayaw mo nang kainin, no? Ganun din kapag ikaw may bagong cellphone, gustong-gusto mo bago mo makuha, inabangan mo pa yan, pinilahan mo. Nang makuha mo na ng ilang linggo, sawa ka na. May motor ka, ganun din sa mga gadgets. Pare-pareho lang po ito, mga kapatid. So, nawawala yung excitement. Wala nang dating. So therefore, money, fame, riches, properties are just overrated. They are just overrated. Akala mo parang masusurprise ka na, pero pag meron ka na yan, wala na. They are just overrated. Once na makuha mo na yung mga yan, magsasawa ka rin sa kanila. Alam niyo mga kapatid, the true fulfillment and the true joy do not come from anything in this world. Rather, they come from our relationship with our Lord Jesus Christ. So, tindaan natin, butas man yung bulsa natin, kapos man tayo paminsan-misnan, as long na may Kristo tayong namatay, at muling nabuhay at patuloy na nabubuhay magpakailanman, nasa atin yung totoong kaligayahan. Nasa atin po yung totoong contentment. So the Word of God encourages a balance. Look at this, balance and God-centered approach to life. Sikapin natin na yung mga desires natin ay naka-align doon sa kalooban ng ating Diyos. Ano pa? Ano pang problema kung saan makaka-relate tayo dito sa James chapter 4? The problem of conflicts. Conflicts in the church can arise due to a variety of reasons. Ano-ano yung mga to? Yung differences in opinions, yung personal disputes, power struggles, yung mga disagreements pagdating sa mga doctrinal matters. And one thing is for sure, these conflicts can disrupt the unity, can disrupt the harmony of the church. Alam nyo, sa Biblia, maraming beses po itong tinalakay. At yung ilan sa mga ito ay tinalakay ni Pablo sa mga taga-Korinto. Maging si Kristo ay nangaral din patungkol dito sa Book of Matthew, particularly sa chapter 18. So ang ganda ng mga wisdom na itinuro ni Pablo at ni Kristo. What is that? Concerning conflicts. The wisdom of humility and open communication. Tandaan natin, nothing can be resolved sa anumang conflict between members of the church kung ang iira sa mga ito ay pride and miscommunication. These two are the culprits sa unresolved conflicts sa bawat lokal na iglesia. Pride and miscommunication. Yung mga ito, salungat sila sa solusyon na ibinigay sa atin ng salita ng Diyos mula kay Kristo at kay Pablo. Humility and open communication. These are essential principles kung i-address natin yung conflicts sa isang iglesia. Bawa kung ikaw ay mayroong hindi intindihan o hindi pagkakaintindihan sa kapatiran mo, brother, you need to realize your own limitations, na mayroon kang weaknesses at may possibility na ikaw ay mali. So,
in terms of humility, you need to be willing to listen to them. You need to consider yung side nila. And ultimately, kailangan mong tanggapin kung ikaw ay mali. Ang tawag sa mga ito ay humility. Okay? Kung kaya mong gawin yun, that is humility. By approaching conflicts with humility, mga kapatid, it can lead to resolution and reconciliation. Secondly, open communication. Okay? It is another crucial aspect upang i-resolve yung conflicts sa iglesia. Kailangan maglaan ng oras at makakipag-usap sa bawat isa to express their concerns para iparamdam yung feelings and opinions without any fear of judgment. At sa ganitong pagkakataon, ay kailangan ng isang tao na nakikipag-usap sa kapwa niyang mananampalataya ay kailangan active listener siya. That willing siyang mag-accept at mag-share ng different viewpoints nilang dalawa. At sa pamamagitan nito, mga kapatid, maaring malutas ng direkta ang mga alitan at maipaliwanag ang mga pagkakamali at magawa ng problema. Sabi nga po sa kasabihan, lahat ay nadadaan sa mabuting usapan. Yan yung kasabihan ng mga Pilipino. Pero dagdagan nating mga Kristiyano. Ano to? Sabi ng kasabihan, lahat nadadaan sa mabuting usapan, lalo na kung sa kalagitnaan nito ay si Kristo. Okay? Si Kristo na nagawang ipagkasundo yung mga marurumi, yung mga makasalanan sa Diyos na malinis at banal. Kung nagawa tayong ipagkasundo ni Kristo sa Diyos, how much more sa kapwa nating mananampalataya? Sabi sa Matthew chapter 18 verse 20, for where two or three are gathered in my name, there am I among them. Gaya ng sinabi sa atin kanina sa Sunday School ni Brother John, ang konteksto nito ay hindi gathering, hindi worship, but this verse is meant for resolving a conflict between God's people. Na sa pag-uusap ninyong magkapatid, naroon si Kristo. Siya yung mediator. Kung siya yung naging mediator mo sa Ama, dahil sa kasalanan na taglay mo, siya rin yung mediator sa inyo bilang kanyang mga anak. Christ is in the midst of these people talking with humility, with open communication with each other. Pangatlo, pasensya na po, medyo marami kasing problema ito. Isa-isahin ko po kasi next time, yung solution na yung pag-aaralan natin. The problem of prayerlessness. Okay? Nakikita natin dito sa ating chapter, yung problem of prayerlessness. It is a problem that many believers face. Problema ito noon, problema pa din ito ngayon. Ang tanong mga kapatid, bakit kaya problema yung prayerlessness? Ba't kaya problema yung hindi ka nagpipray? Simple lang sagot. Because it can affect our relationship with God. And it can hinder our spiritual growth. Kung nagtataka ka, bakit kaya hindi ako lumalago? Ba't parang ganun pa rin yung aking spiritual life? Siguro may problema ka sa prayer life mo. Hindi lamang ito, but don't we know that prayerlessness is a serious sin? Kasalanan. Kung hindi ka seryoso sa prayer life mo, ito po ay kasalanan. Bakit? Nagpapakita po yan, brethren, ng unbelief. Na wala kang tiwala sa Diyos. Ibig sabihin, kulang yung pananampalataya mo sa pangako ng Diyos. If you are dealing with this problem right now, ang tama mong gawin, you need to deal with it immediately. Kung nadidiscover mo ngayon, nakikinig ka sa preaching ni Brother John Paul, parang lately hindi ako nakakapag-pray. Parang dati, pag-agising ko, prayer agad. Pag may problema, pray agad. Hindi lang bago kumain ako nagpipray. Pero ngayon, almusal na lang ako nagpipray. Langalian, hapunan, hindi pa ako nagpipray. If you realize that, you need to deal with it immediately. Ito yung bagay na hindi na pinagpapabukas. Dahil kung hindi mo siya i-deal ngayon, hindi mo na rin ito madidil bukas. Okay? And you need to overcome it now. Paano? By seeking and relying on God's grace and power. Okay? Humingi ka ng awa ng Diyos. Humingi ka ng kapangyarihan ng Diyos na pagsisihan mo yung kasalanan mo at umasa ka sa kapangyarihan niya.
Lastly, the problem of spiritual unfaithfulness. This is the last thing na nakita natin dito sa chapter na ito. The last problem. Brethren, look at the pattern of the problem of these people. Una, ang mga puso nila ay na-preoccupied ng worldly desires. Nagkaroon sila ng matinding cravings, yung attachment sa mundong ito. And eventually, yung desire na yon, it led to problems, yung conflicts nila sa isa't isa. Nag-aaway-away na sila dahil hindi nila makuha yung gusto nila eh. Nagkakainggitan, kakasakitan. And after that, nagkaroon na ng prayerlessness. Na hindi na sila nag-pray. At kung mag-pray man sila, maling prayer pa. Gusto pa nila saktan yung kanilang mga kaaway o ano man. Now, the last problem, the problem of spiritual unfaithfulness. Ito yung nagpapatunay na kung ang isang Kristiyano, tandaan nyo to, ay may problema sa kanyang faithfulness sa Diyos. No? Alam niyo sa sarili niya may problema siya sa faithfulness sa Diyos. Or it means, hindi lang ito yung problema niya. Kung siya ay may problema sa kanyang faithfulness sa Diyos, kakibat nito ang mga problema na nabanggit natin nung una. So para siyang isang sakit. Kung sabi, high blood ka, kala mo high blood ka lang dahil nakita mo sa pang-BP mo, sa bahay nyo, high blood ka. Pagdating mo sa ospital, ang dahil palang sakit. Andyan na yung cholesterol, diabetes, kung ano man. Sama-sama pala sila, hindi lang yung high blood. Ganon din mga kapatid. Kala natin, isa lang problema natin. But if we realize, we read our Bible, ang dami pala natin problema. Halo-halo na pala problema, hindi natin alam. Dahil hindi naman natin binabasa sa salita ng Diyos. Wala tayong alam na ayun na pala yung problema natin. Kaya pagdating natin sa punto na mabigat na down ka na dahil yung spiritual level mo napakababa na, doon mo ma-realize na ang dami mo na palang problema. Spiritual unfaithfulness means you are befriending, okay? Befriending the Word. Samot-sari na yung ginawa mong kakulangan, kasalanan sa Panginoon. Hindi ka naman sumasamba sa Diyos-Diyosan, but you consistently disobeying the Lord. These are the things na dapat ay response natin there are the things na dapat response natin sa kabutihan ng Diyos at kadakilaan ng Diyos. Ano yun? Una yung worship, di ba? And we praise the Lord, we serve the Lord, at marami pang iba. But if you are spiritual unfaithful, you don't have pleasure sa mga bagay na ito. Wala ka ng pleasure. Ayan yung isang sign. Wala na sa iyo yun. Wala na sa iyo yung worship na dati gustong-gusto mo. Wala na sa iyo yung fellowship sa mga kapatid na dati inaabangan mo. Wala na yung gathering na na-excite kang umattend sa prayer meeting sa church. Wala nang pleasure. Rather, hinahanap mo yung pleasure sa sanlibutan. Okay? Diba, yung mga nagagawa ng mga asawa na hindi tapat, pag wala na silang pleasure doon sa marriage life nila, humahanap sila ng iba to find that pleasure. Ngayon, kung wala ng pleasure sa iyo, sa pananambahan sa Diyos, sa pagtitipon, sa pag-awit, pagpupuri, pananalangin, pakikinig, pangangaral ng salita ng Diyos, at marami pang iba, what you need to do, you need to repent from that sin. Nakakatakot ito pag pinabayaan mo, kapatid. Yung mawalan ka na ng pleasure, you need to repent from it. And turn back to God. Bumalik ka sa Diyos and seek His forgiveness. Tandaan natin that through His grace, through His mercy, God always offered the opportunity for what? For restoration and renewed faithfulness. That is a blessing. That is the blessing para sa ating mga mananampalataya. Na bagamat nag-fail tayo, open ang Lord lagi sa restoration. Diba? Lagi siya yung may initiative. Kailan ba nag-initiate ng tao sa Diyos? Wala naman sa Bible, di ba? Lagi siya nag-i-initiate sa atin. Kaya hanapin natin yung grace ng Lord. Let's repent and seek His forgiveness. I won't give any conclusion yet sa sermon na ito because we're going to continue it sa susunod na pagkakataon. But I hope na na-remind tayo doon sa application na ito about sa truths na pinag-aralan natin, particularly
in verses 1 to 5. So next time we're going to study the second point of this problems, the solution from grace and submission to God. That is from James 4 to 6. So samahan niyo po akong tapusin ito sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral. So purihin po ang ating Panginoon. Sa hapong ito, let us pray. Lord, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Salamat sa katotohanan ng iyong salita. Kami ay nakarinig ng mga problema ng aming mga kapatid sa mga naunang panahon. Surprisingly, Panginoon, ay nakaka-relate po kami sa mga problemang ito. And papatunay lang ito na ang aming pagiging tao na may namumuhay sa mundong ito ay prone pa rin po kami sa mga ganitong klaseng problema. And Lord, thank you for realizing it at sa mga solutions, sa ilang mga solutions na nakita namin, nawa ay magamit namin ito sa mga panahon na kami naman po ay mararanasan yung mga sitwasyong ito. At nawa maisip at maalala namin ito gamit ang inyong salita. Patuloy po namin dadalangin sa inyo ang awat biyaya na sa aming iglesia. Gabayan niyo po kami. At sa susunod namin pag-aaral, we are going to talk about the solution from grace and submission to God. Nawa Panginoon ay makita namin ang napakabuti niyong biyaya na nagbibigay ng kasagutan sa mga problema, sa mga fallenness na amin pong nakaagibat na sa aming pagkatao. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.